soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while.
'Cause deep inside this armor, the warrior is a unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat. But they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. I cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and look up for a smile. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child. Na magpasalamat ako sa tanan yung nagtampo karon. Mga abyan ni Papa. Parinti nga gikan pa sa Sambuanga, Pagadian. Madamo gid nga salamat nga inyo kaming giubanan sa panahon sa among kasakit. December 2004, idala ko nila yung sa ilahan, kilala, pero never ko naramdaman na welcome. Siguro kay tungod pareho kami ilonggo ni Papa, naramdaman ko nga accepted ako. Nakita ko kung gaano sila ka-close. Bilang magsuon, pamilya. Nakita ko nga, di pwede nga di sila magtapo. Di na pwede nga di sila maglipay-lipay ba? Pagkumpleto sila sa balay. So nahambal ko isa ko galingon ko nga, how I wish I have this kind of family. But then I don't have. Kasi gamay pa ko na nawala yung mama eh. Then wala ko nagtapos kong papa. So magpunta akong kagalingon, how I wish si Raymond nag-itunta para mabilong ako sa inaaning ng family. Kasi I long to have this kind of closeness and bonding as a family. Si Papa as a father-in-law, iparamdam na sa kuha sa kuyang pa ni Raymond nga anak ang tuwi niya sa kuha. Imagine, pag sa unang mahilig na sila mag-isaw baboy eh. Then, ginos na favorite ko yung inilaw gani nga lamang loob. Isa gani mas hindi tayo nagatiga na ni Raymond. Mag-check na siya nga. Then, nagtuloy sa balay kayo. Nag-inilaw may. Tapos pag-birthday ko, siyempre wala ka po kaulit sa mua. Then, dili lang ako sa mua. Dili lang ako celebrate ang birthday mo. Siyempre, isa ba ang perfecto maamuhan, di ba? Kita ko din naman ang mga fruits ni Papa.
again, you have to measure it. Asa ba ang mas mataas? Ang mahal niya nga nabuhat? O ang mga dili? Normal lang man sama, di ba? Sa anak, hindi kayo magkasinabot. Lalo na kasi tagpo naman, may kanya-kanya ng prinsipyo, may kanya-kanya ng disposisyon sa kinabuhi. But then again, si Papa willing mag-reach out sa iyong mga anak. Willing siya magpaubos para lang maparamdam niya kung gaano sila ka-importante. Sa nag-asawahay kami ni Raymond, hindi siya makalimos mag-greet every anniversary namin. Which is hindi ko expect. Kasi ako, gagaling, mas yun yung Papa ko kasi makalimos sa birthday ko eh. But then again, si Papa dili. Never na siya nga nakalimot mag-greet. Hindi sa text lang. Sa nagkanak na kami, there was a time nga si Raymond nasa sa layo, ako lang bukas ako lang sa balay. Nag-exert yun ng effort si Papa kalay-layo sa labangan. Muhatugin na siya every night sa balay para lang ako kauban. So right there, naramdaman ko nga, bakit anak siya ko? Hindi siya nagkulang ba? Nasuportahan kami. Pag ma-hospital ako mga anak, lagi na siya. Pagkasakit, mag-effort kita siya kahit ito, mas ipaganit, chalos na kita, bahala sa po siya, magkaso na siya sa hospital. Si Papa may pagka-strict tugitan. Pero siguro normal lang man na. Ang mahambal ko lang din is, gaano man kamo hindi magkasundo, father and child, at the end of the day, family is family. You have to accept, you have to forgive, you have to let go. Yun ang natutunan ko all throughout. Hindi madali. Kasi ako, pamilya din naman ako eh. May kanya-kanyang pagming na prinsipyo. Bakit kung kami panganay? Hindi madali, di ba? Lalo na ako, independent ako. But then ako, parang nakita ko sa ilahan nga, dawaton mo sa mga challenges. You have to sacrifice to keep your family. Kasi wala, at the end of the day, wala kailangan panunan eh, kundi pamilya. Wala kailangan silungan kundi family, di ba? So, ang pagkamatay ni Papa, medyo, kumbaga parang na-ready na among heart, eh, tungod nakita din naman kung paano siya nagsakripisyo sa iyang sakit. Nakita naman kung gaano ka-painful. Naisip ko ganin sa una, mahay na lang kaysa tanawa ng madlaw-adlaw, ngayon na sa Papa, nagsakripisyo, every time may occasion, wala siya, kahit kung dili siya kakalakat, hindi siya kakaya, pero may siya nag-aingon nga, kung naman akong buhaton. So katong buhanagin siya, instead nga murag sakit sa mo ang buod, kahit ako nagpasalamat tuod, kahit tagaan di siya chance to ask forgiveness. Nga siya mismo sa iyang kaugaling nung nagpusa siya, nga ngayon pasay ko sa iyang mga sala, gilat go niya tanan niya nga kalain sa buot, kung mga siya kalain sa buot, sa isig niya katao, gilat go niya na. So kabalo ko, si Papa, namatay nga ready ang iyang kalag. Free of hatred, free of anger, na-free niya tanan, isurrender niya yung sarili sa Diyos, isurrender niya gid tanan-tanan. And instead of mag-mourn, still let's be thankful. Kasi inanagin man magpalulong. Kasi ako mas prefer ko ngayon ani ang nahitabo. Kaysa makita ko siya every time nag-aantos. And besides, stable na mga anak niya eh. No need to worry, di ba? May kanya-kanya na kami nga pamilya.
nagsuon Diyos ng panahon na kami mag-away, apan. Maka pasensyahan ay gyapon kung babato lang sa tao. Pasaylo ang gugma ay bukhalit sa akin. Pagsasabi sa ganyan. Ngayon ako nga sinati sa gagmay kami hangtod nga nagtagpo ni hangtod nga nangaminyo ni nga diin si Ramon. Ay, nagpuyo sa General Santos sa taas kayo nga panahon na wala ni nagkita. Inayon ta, sa buhi ko siya, makaistorya kami. Magpapayasay luay kami sa among masala na himo sa gagmay kami. Apan wala ko'y mahimo tungod sa akong pag-abot na ana sa silong sa iyang lumo. Isa na, kung ikaistorya sa iya ha, na sa iyang pagpanaw karon naot na siya unta, makadawa na siya o na magpuyo siya unta diha sa piliran sa Ginoo kay mao ang kini atong padulngan wa tay laing padulngan kun dili nga padulong pa sa Ginoo nga ingon ko sa imo Ramon nga ang atong nahimo sa gagmay pata hangtod nga nangaminyo kita biyaan ko sa atong buot tungod ka ana naman ka karon ug galing man ako nakasala kanimo kasaylo alang ako tungod kay tao lang ta way kumo ang sala na mahimo sa tao. Isa ini ka po nun, ako nagpasalamat usab sa mga katawhan nga nanambong karon. O diha ra siya ko kutong no, kay murag wala pa lain sa istorya. Mayong hapon. Thank you for those message. And now, for the word of thanks, we call on Ma'am Annie, the daughter of Sir. Okay, daghan kayong salamat no sa Kainit family, Kabalfield family, mga Bustamante family, akong mga kauban sa trabaho, lalo na mga BNP, ug sa akong mga silingan, nakisimpatiya sa amuhang kaguol kay gihawan na sa kalibutan ng si Papa. Daghan kayong salamat. And now, let us proceed for our final lessons in Kumitan. I call on Father Ramon. Sangit ang mga gahong naglit. Bitawan sa atong igsoon na sinamon, ikan niya rin kinabuyan. Ngadto siyang kabaringon. Ito giyan nato ang iyang lawas, ngadto sa iyo karoon siyang igsoon. Si Kristo mo ang unang nabanhaw, ikan sa mga yasay. Kung nasayo kita, na iyang banhaw ng atong may kamatayong lawas. Aron may sama sa iya ba, na wala'y kamatayong dito sa limaya. Ito giyan nato atong sumungat sa Ginoo. Dawaton sa siya sa Ginoo ngadto sa iyang palinaw ug pamawon sa ang iyang lawas niya sa katapusan natin. Mga binating mga sigaan, ang Diyos, mga amahan sa kaloob. Magampo kita kaniya alang sa atong maigsoon na nangamatay diha kang Kristo. Tungod sa imong kaayo, pasayloa sila sa ilang mga sala. Ang ating tubag, inutungga ang among pangamulo. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya?
sanggol sa kanyang sinapupunan.